Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ang tikbalang na si Kabal ay ang nagsanay at humubog kay Agum sa mahabang panahon. Ibig mo bang sabihin, kilala mo na pala ako dati pa? At nagpapanggap ka lang na hindi mo ako kilala para madali mo ako mapaikot? Naninigas sa galit ang kamao ko. Alam mo, Emong, matagal na kita sinusundan. Simula noong makamit mo ang Dignum. Napag-aralan ko na rin ang buhay mo. May masayang pamilya at nag-iisang anak. Pero salamat sa iyo dahil sa ginawa mong pagkuha ng buhok noong tikbalang, nagawa mo siyang mapahina. Malas niya lang. Kailangan ko rin ang kapangyarihan niya. Kaya tinapos ko na siya. Ani Nardo. Hayop ka. Wala kang puso. Huwag na huwag kang magkakamaling galawin ang pamilya ko. Kundi pagbabayaran mo talaga ng malaki. Galit na pagbabanta ko pa kay Nardo. Tulad nga na sinabi ko, wala akong pakialam sa mga mahihinang nilalang. Pero sige, aaminin ko na rin. Pagkatapos kong makuha ang agimat mo, pagsasamahin ko na rin kayo ng pamilya mo. Para hindi ka na malungkot pagdating nyo sa kabilang buhay. Wika pa ni Nardo na humahalakhak ng malakas. Dahil sa silakbo ng galit, ay umatake ako kay Nardo at ibinuga sa kanya ang malalakas na sipa at suntok. Napawang hangin lamang ang tinatamaan dahil sa angking bilis ni Nardo. Gamit ang dilaw na kidlat ay mas pinabilis ko pa ang mga atake ko, pero hindi ko talaga magawang matamaan si Nardo. Sa halip, ngumingiti lang ito sa tuwing naiilagan niya ang mga atake ko. Sinalubong ng kamao ni Nardo ang suntok ko at naramdam ko ang malakas na vibration mula sa impact ng salpukan ng kamao namin at muntik nang mabali ang braso ko dahil dumaloy ang vibration patungo sa siko ko. Nanginig ito na parang gulay. Ngunit dahil sa suot kong Dignum ay hindi ko masyadong ininda ang sakit. Tanging pamamanhid lang ang nararamdaman ko. Biglang gumalaw ang isang kamay ni Nardo. Kumilos ang mahabang kuko nito kung saan target niyang gilitan ang leeg ko. Sumipa ako patras pero sinundan ako ni Nardo at nagpakawala ito ng mga suntok sa katawan ko. Kumonekta ang lahat ng kanyang mga atake sa mukha, tiyan at dibdib ko. Bawat tama ay tila kasing lakas ng basuka ang hagupit nito na nag-iiwan ng matinding pinsala sa katawan ko. Dito na ako nakaramdam ng sakit sa mga impact ng suntok niya. Naanimoy isang kamay na bakal ang bumabanat sa akin. Halos hindi ko na mabilang ang mga suntok at sa huling atake nito ay isang sipa ang malakas na kumonekta sa sikmura ko at tumilapon ako papalabas ng kuweba. Mistula akong lobong sumirit matapos pakawalan sa hangin. Mabilis bumubulusok ang katawan ko at hindi ko alam kung paano pipigilan ang pagbagsak ko. Natatanaw ko ang babagsakan ko. Ilang matutulis na mga bato ang naghihintay sa akin sa ibaba. Napapikit ako sa kawalan ng pag-asa. Siguradong durug-durug lahat ng mga buto ko. Wala na akong choice kundi ang magdasal na lang ng mataimtim. Subalit, dalawang mainit na kamay ang biglang sumalo sa akin. Napadilat ako ng mga mata at laking tuwa nang makita si Agum na nakatayo sa mga bato habang nakatingala ito kay Nardo na nakatingin din sa amin. Ngumiti lang sa kanya si Nardo. Pagkatapos nito ay binukan niya ang mga pakpak at lumipad sa himpapawid. Salamat Agum, niligtas mo na naman ako. Wika ko pa. Saka ka na magpasalamat kapag natalo mo na siya. Sa ngayon, ituon mo ang pansin mo sa laban at ibuhos mo na ang buong lakas mo.
Sagot ni Agum at ibinaba niya na ako. Teka, babalikan ko lang si Buboy. Saad ko, pero pinigilan ako ni Agum. Hinawakan niya ako at seryosong tinignan. Huwag mo muna siyang isipin sa ngayon. Kailangan mo maging seryoso sa laban na to. Kundi, masasayang lang ang lahat. Naiintindihan mo ba? Napatango lang ako sa sinabi ni Agum at dito niya na binitawan ang kamay ko. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya ha. Siguraduhin mo lang na hindi siya malalapitan uli ni Nardo. Tumakbo na ako upang habulin si Nardo. Nakikita ko siyang lumilipad sa ere. Hindi ko lang alam kung saan niya balak pumunta, pero wala akong planong patakasin na lang siya. Makulimlim pa rin ang kalangitan, kaya masyadong binabalot ng dilim ang paligid. Pero tuloy-tuloy lang ako sa paghabol kay Nardo. Umihip ang malakas na hangin habang binabagtas ko ang mabilis at masukal na kakahuyan. Wala akong makitang hayop o maski ibon na lumilipad na maaaring natakot sa nangyayari. Marahil nagsitago ang mga ito dahil ayaw na madamay. Habang tinitingala ko si Nardo, ay napansin kong bumagal ang lipad niya at dahan-dahan itong lumalapag sa lupa. Isang malawak na espasyo ng lupa ang pinaglandingan ni Nardo na animoy isang playground. May mga batong nakalubog sa bawat paligid at may mga nakatumba rin na puno. Napahinto ako sa pagtakbo nang maabutang unti-unting tinitiklop ni Nardo ang mga pakpak nito papabalik sa balikat. Matapos nito ay nakangisi siyang tumitig sa akin. Oh, ano Emong? Handa ka na ba sa kamatayan mo? Tanong nito na humahalakhak. Oo, handa na akong ibaon ka sa impyerno. Nabura ang ngiti ni Nardo at mabilis itong sumugod sa akin. Sumuntok siya, ngunit dumepensa ako ng nakapakros na braso. Napigilan ko nga ang atake niya, pero napaatras naman ako sa lakas ng impact. Sumungkit ng isang kalmot si Nardo, subalit hinarang ko ang tuhod ko. Biglan nanlaki ang mga mata ni Nardo nang mabilis na lumipad ang isang left hook. Tinamaan sa mukha si Nardo at napaatras ito ng ilang metro. Galit na napatitig ito. Ngunit hindi niya inaasahang sasalubungin niya ang sipa ko na solidong kumonekta sa dibdib niya. Tumalsik sa malayo si Nardo at nakadapang humandusay ang katawan nito sa lupa na tila sinampal. Tinadyakan ko ng ilang ulit ang katawan at mukha ni Nardo nang makalapit dito, kaya para lang siyang bata na walang laban. Sinubukan itong tumayo, subalit bumalibag sa kanya ang isang malakas na sipa, kaya muli itong bumagsak ng nakadapa. Umaagos ang dugo sa bibig niya. Wala ka ng laban, Nardo, kaya sumuko ka na lang. Pinapangako ko sa iyo, hindi kita pahihirapan. Saad ko kay Nardo, ngunit humalakhak lang na malakas ang wakwak. Nagbigay ako ng tadyak upang patahimikin ito, pero nasalo na ni Nardo ang paa ko at binalibag niya ako sa lupa. Tumama sa maliit na bato ang ulo ko at animoy nabiyak ito dahil sa dugong dumadaloy. Agad akong nahilo at nagdilim ang paningin. Hindi ko na rin namalayan na nakabangon na pala si Nardo. Lumapit ito sa akin. Kahit na nangihina ay tumayo pa rin ako, pero sinakal ako ni Nardo at iniangat sa ere. Hawak ko ang mga kamay niya, pero napakahigpit ng kapit nito. Hindi ako makapalag nang banatan niya ng mga suntok ang bukas kong bodega. Isang serye ng atake ang natikman ko sa tagiliran. Parang mga bala ang tumatama sa akin na ikinanginig ng katawan ko. Binitawan ako ni Nardo at mabilis itong umikot, saka pinakawalan ang sipa. Tumilapon ako sa malayo at sa ere pa lang ay sumuka na ako ng dugo nang tinamaan ang puson ko mula sa malakas na sipa ni Nardo. Bumangga ang likod ko sa isang malaking puno. Nakita ko pa kung paano binaba ni Nardo ang binti nito
na ginamit niyang pangsipa sa akin. Dumausdos ang likod ko at bumagsak ako sa lupa nang nakapaupo. Kung hindi lang dahil sa dignum, marahil ay patay na ako. Sobra akong nanghina sa atake niyang iyon. Napuruhan ako ng husto, kaya kahit subukan kong tumayo ay hindi ko maigalaw ng maayos ang aking katawan. Nakangiting tagumpay si Nardo habang dahan-dahan itong lumalapit sa akin. Iniuunat niya pa ang mga kuko na halatang inihahanda sa pagtabas sa sikmura ko. Kailangan kong makatayo kagad bago pa ito makalapit. Umungol ako na nakahawak sa aking puson. Nakakadama ako ng sakit kapag pinipwersa ko sa pagtayo ang aking katawan. Subalit kailangan ko pa rin makatayo, kung hindi ay magiging katapusan ko na. Kahit makatayo ka man, mamamatay ka lang din, kaya huwag ka nang magmatigas pa. Isuko mo na lang ang buhay mo sa akin, dahil gaya ng sinabi ko, hindi kita pahihirapan pag ginawa mo yun. Ani Nardo. Tumahimik ka! Hindi mo ako mapapasuko ng ganun-ganun lang. Kailangan mo pa ng ilang taon bago magawa yun. Pagmamayabang ko pa, pero ang totoo, sinusubukan ko lang siyang i-distract para makapag-ipon pa ako kaunti ng lakas. Yung sapat lang ang kailangan ko, kaya umihip buga ako upang dumaloy ng maayos sa baga ko ang hangin na aking ginakailangan. Pinunasan ko ang dugo sa bibig ko, saka inihanda ang sarili sa papalapit na si Nardo. Naglaho ang ngiti ni Nardo at bigla itong bumilis ng kilos. Sumabog ang lupa sa likuran ni Nardo nang umatake ito. Nakatutok ang matutulis na kuko kung saan target uli ang leeg ko. Nakalapit ito at mabilis naman akong yumuko. Nagtapon ako ng suntok papunta sa dibdib niya. Ngunit hinarang ni Nardo ang braso, tapos tinapik ang isa kong kamao. Nanlaki bigla ang mga mata ni Nardo nang lumusot pa ang isa kong kamao. Huli na para maiwasan niya ito. Umangat ng ilang dangkal ang mga paa ni Nardo sa lupa nang lamunin ng kanyang sikmura ang kamao ko. May halo kasi itong orasyon, kaya mas dumoble pa ang lakas nito. Nadama niya ang sakit ng pagyanig ng impact. Napaatras ito, ngunit sinundan ko pa ito upang dagdagan ang pinsala niya. Ginamit ko ang dilaw na kidlat para mabilis na makalapit. Pagkatapos ay nirapido ko siya ng mga suntok sa buong katawan. Animoy sumasayaw ang katawan ni Nardo sa dami ng suntok na tinatanggap. Kumaskas ang katawan niya sa lupa at malayo ang narating nito. Ilang sandali itong hindi gumagalaw habang nakatihayang nakahandusay. Bigla itong tumawa. Ang sarap pala sa pakiramdam! Nagulat ako nang basta na lang bumangon si Nardo at iniunat nito ang katawan. Maririnig ang pagtunog ng mga buto niya. Pambihira! Talagang napakatibay ng isang ito ah. Paano ko kaya matatalo ang ganitong klaseng halimaw? Bulong ko pa sa sarili. Nabigla ako nang makalapit ito agad, sabay bitaw ng isang suntok sa kanan. Nakailag naman ako, pero kumonekta pa rin ang kaliwang suntok na hindi ko inaasahan. At huli na para maiwasan pa ito. Ang ginawa ko na lamang ay ginamit ko ang braso ko, pagkatapos pinakrus ito upang dumipensa. Subalit dahil sa lakas ng impact ay tumalsik ako ng ilang metro. Sumadsad ang mga paa ko sa lupa. Habang sumasadsad ako ay sumugod muli si Nardo, kaya inihipan ko siya ng tigalpo at tinamaan naman ito sa katawan. Naudlot ang pag-atake ni Nardo. Tinignan niya ang katawan kung saan umuusok ang kaliwang bahagi ng dibdib niya. Dinuraan niya ito at humupa ang pag-usok nito. Ginaganahan talaga ako kapag ikaw ang nakakalaban ko. Salamat sa iyo, Emong. Nagiging madugo ang labanan na ito para sa ating dalawa. Wika ni Nardo. Tumigil ka na sa kahibangan mo.
Pwede naman natin itong pag-usapan ng matiwasay nang walang nasasaktan. Pwede kang magbago at kalimutan na lang ang lahat. Sumama ka na sa akin. Pakiusap ko kay Nardo. Nakakatuwa ka talaga, bata. Tingin mo, madadala mo ako sa pakiusap mong yan? Kahit balibaliktarin mo ang mundo, ay magkalaban pa rin tayo. Kung saan may liwanag, nandoon ang anino, hindi ba? Kaya pasensya na. Tumatawang sabi pa ni Nardo. Pwes, kung ganun, wala na talaga akong magagawa kundi ang tapusin ka. Pasensya na rin kung ipapadama ko sa iyo ang sakit na hindi mo pa nararanasan. Damhin mo ang lahat ng ito. Napabuga ng dugo si Nardo nang bumaon sa dibdib niya ang kamao ko at nag-iwan ito ng marka bago siya tumilapon. Hindi niya agad nasundan ang bilis ng pangyayari at nasa state of shock pa ito habang nasa ere. Biglang napunit ang balikat ni Nardo sa likod at muling lumabas ang mga pakpak nito. Napigilan niya agad ang pagsadsad sa malayo at huminto ito na nakaangat ang mga paa sa lupa. Ginamit ni Nardo ang mga pakpak para makalipad siya at mabilis itong bumulusok ng atake sa akin. Animoy rumaragas ang saranggola si Nardo habang nakabuka ang mga kamay niya. Sinungkit niya ako pero gumulong ako pakanan at dumapa. Nakalagpas si Nardo. Subalit mabilis naman itong nagmaneuver. Pagkatapos ay sumugod muli sa akin. Gamit ang mga kamay ay sinubukan niya uli akong dagitin. Pero nakagulong ako at inihipan ko ito sa mukha. Malakas na napahiyaw si Nardo. Nagmistula itong binuhusan ng asido nang matamaan ito ng isang tigalpo sa mukha. Biglang tumigil sa ere si Nardo tapos nilawayan niya ang mukha gamit ang mahabang dila. Nawala ang umuusok sa mukha ni Nardo at naagapan ang pagkalapnos na mukha niya. Walang ano-ano'y kinuyom ni Nardo ang palad niya tapos mabilis itong umihip ng tigalpo. Umilag agad ako dahil ayokong matamaan ito. Hindi pangkaraniwan ang mga gamit niyang orasyon kaya dapat din talaga akong mag-ingat. Hinabol ako ni Nardo nang magtatakbo ako papasok sa kakahuyan. Sanga-sanga ang mga puno dito kaya hindi niya ako mapuntirya kaagad. Kakailanganin niya pang bumaba para habulin ako ng mano-mano. Ngunit nagkamali yata ako ng desisyon dahil simula nang makapasok ako ay biglang naglaho si Nardo. Mukhang hindi niya yata ako sinundan dahil hindi ko maramdaman ang pumapagaspas ng mga pakpak niya. Madilim pa rin ang paligid kaya hindi ko masyadong maaninag kung nasaan siya. Pero ramdam ko pa rin naman siya kahit nawala na siya bigla. Nasa paligid lang siya at tiyak na nagtatago lang sa mga sulok ng mga puno habang naghihintay ng isang pagkakataon. Hinihintay niya ang tamang oras para umatake. Nilingalinga ko ang paningin at sinubukan siyang hanapin pero masyadong mailap ang wakwak na ito. Nagagawa niyang ikubli ang sarili kahit nasa isang pinakamanipis na parte ng sanga ng kahoy. Hindi ko rin siya marinig na lumilikha ng huni ng wakwak. Talagang sarado ang bibig nito sa pagtatago. Mas matimbang pa rin ang pagiging tao nito kaysa sa halimaw. Nasarado ang isip sa mga bagay-bagay. Nardo, lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka lang. Kaya huwag kang magtatago. Humarap ka sa akin at ipakita mo uli ang galing mo. Sigaw ko sa kawalan. Hindi sumagot si Nardo at nanatili lang itong tahimik. Lumingalinga ako sa paligid pero ni kaluskos ay wala akong maramdaman. Sumusobra na talaga ang pagiging mahiyain mo. Una, tinatago mo ang mukha mo. Ngayon naman pati ang katawan mo. Bakit? Artista ka ba? Nahihiya kang ipakita ang sarili mo? Sigaw ko uli at muling lumingalinga sa paligid. Ngunit wala pa ring Nardo ang nagpapakita sa akin. O baka naman tumakas ka na? Ang meron ka lang naman ay yung natutunan mo sa kaliwa, pati na ang ninakaw mo kay Kabal. Bukod doon,
ay wala ka nang maipagmamalaki. Wika ko pa. Pambihira ka, Emong! Masyado mo naman yata ako minamaliit. Kung sa bagay, mas mababa nga ang tindi ng panganib ko kumpara sa ibang mga kalahi ko. At syempre, wala pa ako sa kalingkingan ng mga malalakas na aswang sa kasaysayan. Sagot ni Nardo. Tumingin-tingin ako uli sa mga sulok ng punong kahoy pero hindi ko pa rin siya mahagilap. Boses niya lang ang naririnig ko na tila umieko at tumatalbog lang sa paligid. Tama yan, lalo na't binabalak mo lang namang magtago. Tugon ko kay Nardo. Sandaling natahimik uli ang paligid. Pwes, ano nang gagawin natin? Magtatago-taguan? Wika ko pa. Maya-maya ay nakarinig ako ng mahinang kaluskos mula sa bandang kanan ko. Napansin kong gumagalaw ang mga dahon ng isang sanga ng puno na parang iniihip ng hangin. Ito ang magandang gawin! Boses sa likuran ko. Agad akong lumiyad nang hindi lumilingon at tumagos lang ang atake ni Nardo. Parang tumigil ang oras at kita ko ang gulat ni Nardo sa mukha habang nag-slow motion ang katawan nito sa ibabaw ko. Hinawakan ko ang kamay niya, saka siya sinipa sa tagiliran. Bumalibag ng malakas ang likod ni Nardo sa isang puno at napaigik ito sa sakit. Bumagsak sa lupa si Nardo na duguan. Tinangka nitong tumayo pero inihipan ko kaagad ito ng tigalpo. Tumama ito sa braso niya at para itong binuhusan ng mainit na tubig, nalapnos ang kanyang balat. Ano? Kaya mo pa ba, Nardo? Duwag! Pang-aasar ko pa sa kanya. Sumugod ako at malakas na tinadyakan sa tagiliran si Nardo. Humiyaw ito sa sakit tapos sumuka ng dugo. Nakadapa lang si Nardo na tila nahihirapan ang huminga dahil sa tinamong pinsala. Sinipa ko ito agad sa mukha pero tumagos lang ang pako nang umilag siya. Nagbago ang reaksyon sa mukha ni Nardo. Kung kanina ay kumpiyansa ito, ngayon ay makikita ang pagiging alerto niya. Matapos makailag ay nagtapo ng isang kaliwa si Nardo. Hindi ko napaghandaan ang biglang paggalaw ng kamay niya at kumonekta ang kamao niya sa sikmura ko. Tila nayanig ang manipis kong dibdib at tumiklop ang katawan ko nang buong tanggapin ang malakas na suntok ni Nardo. Napatihaya ako sa lupa. Imbis na banatan ako ay biglang naglaho si Nardo at nagtago ito. Hinanap ko siya sa paligid pero hindi ko na uli siya makita. Mabuti na lang at hindi niya ako ni Rambo. Napasuka ako ng dugo nang subukan kong tumayo. Masyadong malakas ang ataking tinanggap ko kaya bahagyang tumigil sa paghinga ang baga ko. Pakiramdam ko ay parang may naipit na ugat sa dibdib ko. Kaya ilang sandali akong hindi makahinga. Pero kalaunan ay bumalik din agad sa normal ang paghinga ko. Makalipas lang ng ilang segundo. Tumayo ako sa kahinanap sa paligid si Nardo. Mukhang napuruhan ito kaya hindi pa rin ito lumalabas. Nagpalingalinga ako sa mga puno. Tahimik at madilim pa rin ang buong sulok ng kakahuyan. Maya-maya ay naramdaman ko na may dumaan sa likuran ko. Napalingon naman ako ngunit hindi ko ito naabutan. Mabilis itong naglaho at lumitaw sa gilid ko. Pero naglaho itong muli hanggang sa makagawa na ito ng after image. Sa dami ng mga ito ay hindi ko na malaman kung saan ang totoo. Nakatayo lang ako sa gitna habang iniikutan ako ng mabilis ni Nardo. Nakakabulag sa bilis ang pag-ikot niya pero nasusundan ko pa rin ang mga anino niya. Mukhang hinihilo niya ako pero sa halip na mataranta ay umusal ako ng orasyon. At ilang beses na bumuga ng tigalpo, bawat isa ay tumatama sa iba't ibang parte ng katawan ni Nardo at napaluhod na ito sa harapan ko dahil sa mga pinsala. Paano mo nalaman kung saan ako? Pagtataka ni Nardo. Simple lang. Pinatamaan ko ang lahat ng anino mo. Maikling sagot ko sa kanya.
Nakita mo lahat ng iyon? Tumango lang ako. Nanginginig ito sa galit at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Pagbabayaran mo ito! Sumugod si Nardo, ngunit nang paparating na ito, ay agad kong naramdaman ang paparating na mga atake. Nag-init ang mutya sa gilid ko. Nailagan ko ang bawat suntok niya nang walang kahirap-hirap. Lumapit ako at naghagis ng isang suntok. Sinalag ng kamay nito ang atake, pero tumagos pa rin ito nang itulak ko ang kamao. Tumama sa mukha ni Nardo ang suntok ko, pero pinatigas din ito ang mukha at parang dumikit lang ang kamao ko. Gumalaw ang kanang kamay ni Nardo at nagbitaw ito ng kalmot sa sikmura ko. Ngunit umatras ako sabay naghagis ng tigalpo. Tinamaan siya sa tiyan at umusok ang ibabang parte ng pusod niya. Pinasok ni Nardo ang isang daliri sa bibig niya, tapos pinahid nito ang laway sa umuusok na sikmura. Seryoso lang ang ekspresyon ni Nardo, ngunit matalim ang titig nito. Dito ko tuloy na pagtanto na hindi pa inilalabas ni Nardo ang lahat ng lakas nito at nadadala lang ito sa mga panakang atake ko. Malaki ang kahalagahan ng bilis sa isang mandirigma. Kahit gaano ka pa kalakas, kung mabagal ka naman kumilos, malaki ang epekto nito sa performance mo sa laban. Magagawa mong makalamang dahil lang sa bilis, kahit 50-50 lang ang lakas mo. At ito ngayon ang ginagamit ko sa laban namin ni Nardo. Mabilis man ito, pero mas mabilis ako sa kanya. Matapos dumistansya, ay binigyan ko ng sorpresang atake si Nardo, habang ito ay hindi pa nakakabawi. Gamit uli ang bilis, ay nakalapit agad ako at naghagis ako ng iilang malalakas na suntok. Sinubukan pang umilag nito, pero dahil sa tindi ng bilis ko, ay hindi na nito mailagan ang mga atake ko na nagmumula sa iba't ibang anggulo. Isa-isang tumama ang mga suntok ko na tila ginawang target practice lang ang katawan ni Nardo. Halos yumanig ang katawan nito sa tindi ng mga ataking natamo niya. At sa panglimang pagkakataon ay muli na naman itong nalasap ang pagbagsak ng katawan. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi pa rin ito maikakailang nang hihina na siya at unti-unti nang bumibigay ang kanyang stamina. Lumalakas na ang paghingal ni Nardo. Muli siyang sumuka ng dugo dahil sa pagbara ng hangin sa tube ng kanyang baga, dulot ng mga pinsalang natanggap. Magbabayad ka! Galit na sumigaw ng malakas si Nardo, at dahil dito ay may kung anong itim na usok ang bumalot sa katawan niya. Napalitan ng pamumula ang mga mata nito, mas humaba ang mga pangil at mga kuko sa kanyang kamay. Bumuhaghag ng husto ang buhok niya na parang alambre at naglalabas ng mabahong amoy. Napunit ang katawan ni Nardo nang pagtutuklapin niya ang sariling balat. At mula sa natuklap na balat ay lumitaw ang kakaibang katawan ni Nardo. Makikita sa bagong katawan nito ang naglalakihang mga ugat at buto. May bumubukol pang bilog sa bawat braso at binti ni Nardo na parang maliliit na dugo. Hindi ako nakareact sa nangyayaring pagbabago nito na animoy isang mortal na naging taong lobo. Ano pa kaya ang kayang gawin ng wakwak na ito na hindi nalalaman ng isang karaniwang tao? Ito na kaya ang totoong kapangyarihan na nakuha niya kay Kabal at sa gabunan na napaslang niya. Sa pagbabagong anyo niyang ito, mas lalo pa siyang naging nakakatakot na halimaw. Mas lumakas ito at bumalasi. Nagmistulang isang bagong ahas na humulagpos palabas sa dating balat. Walang makikitang kulay sa mga mata niya, kundi mapulang bilog na parang mata ng uwak. Mukhang nagsawa na ito sa makailang ulit na pagbagsak,
kaya ginamit niya na ang buong lakas na meron siya para matalo ako. Gayunpaman, ginamit ko na rin sa kanya ang pinagsama-samang lakas ng dignom at mutya na sasamahan ng ipinagbabawal na orasyon. Ito ang tinatawag na Oskuro di Dignom. Sa pamamagitan ng orasyon na ito ay makikita ko ang bawat maliliit na detalye ng pagkilos ng kalaban, anuman ang naisin nitong gawin na hindi basta-basta mapapansin ng isang normal na tao. Naipapakita nito sa akin ang mga posibleng galaw ng kalaban gamit ang awkward senses na mararamdaman ko sa paligid. Dahil dito, agad na makakareact ang katawan ko sa mga ataking pisikal na gagawin ni Nardo kahit pa nakapikit ako. Ayaw ko sanang gamitin ito dahil may masama ring epekto o balik ang gumagamit nito. Pero sa sitwasyon ko ngayon ay wala na akong ibang choice kundi ang makipagsapalaran na lang sa huling alas na meron ako. Hindi na isang wakwak ang katunggali ko ngayon, kundi higit pa ito sa nilalang ng dilim. Parang rocket missile na sumugod si Nardo at nagpakawala ito ng mga kalmot. Gamit ang angking bilis, ay ilang beses akong lumitaw sa iba't ibang direksyon at tumanim ng malalakas na suntok at sipa kay Nardo. Tumalsik papalayo si Nardo, pero agad akong nakalapit at sinalubong nito ang isa pang pabaon kong sipa. Naglaho si Nardo, pero nang lumitaw siya sa likuran ko, ay nakaharap niya ang rumaragasang sipa ko. Tumabingi ang mukha ni Nardo nang tanggapin ang ataking yun at tumilapon nito papunta sa isang puno. Malakas na bumalandra ang likod ni Nardo at medyo naalog ang mga sanga ng puno. Subalit hindi nagpadaig sa mga pinsala at sakit si Nardo. Nakangisi lang itong naglaho at biglang sumulpot sa gilid ko. Pero tumambad lang sa kanya ang malalakas na mga kamao ko. Halos point blank na iniwasan ni Nardo ang mga suntok. Pero pumasok pa rin ang ilan dito at biglang sumabog ang katawan ni Nardo sa matinding ataking tinatanggap niya. Bumagsak pataob na parang sako ng bigas ang walang lakas na katawan ni Nardo. Napakamao si Nardo sa galit nang mapigo ito sa pangalawang beses na pagtatangka niya. Napatumba ko ulit ang pinakamalakas na halimaw na aking nakaharap sa pinakatanang buhay ko. Lumapit ako nang unti-unting mapapikit si Nardo. Umupo ako sa may gilid niya at kinapa ang katawan niyang hindi na gumagalaw. May lumalabas na dugo mula sa ilalim ng katawan nito. Patuloy lang itong bumubuhos. Pinatihaya ko si Nardo upang matignan siya ng maayos. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang dumilat si Nardo. Biglang gumalaw ang isang kamay niya at mabilis akong inundayan ng saksak. Bumaon ang mga kuko nito at parang nakatagos ito sa katawan ko. Tumayo si Nardo habang nakabaon pa rin ang mga kuko nito sa katawan ko. Mistula akong manikang iniangat sa ere at hindi ako makagalaw sa sakit na nararamdaman ko. Ngumising tumingala si Nardo habang nawawalan ako ng malay dahil sa hindi inaasahang pag-atake. Walang reaksyon ang dignom noong sandaling kumalat ang dugo sa lupa. Ngunit habang ito ay pumipikit, ay doon na pala niya ako nahulog sa bitag. Lingid sa aking kaalaman, ay pinigil ni Nardo ang kanyang paghinga, kaya wala akong nararamdamang pagkilos na kakaiba sa katawan niya. At dahil dito, ay sinamantalan niya ang kakulangan ko sa pag-oobserba. Naisahan talaga ako ng mukong na iyon. Nawawalan na ako ng lakas at malapit na akong bumigay. "Emong, utang na loob! Huwag kang mamamatay! Kung hindi, ako ang papatay sa'yo!" Boses ni Agum sa isip ko na may halong pagbabanta. Napangiti ako kahit nahihirapan na ako. Sa simula pa lang kasi ay iminungkahi ko na kay Agum na ako muna ang haharap kay Nardo at bantayan niya lang si Buboy.
Pinagbigyan niya naman ako, pero nakahanda pa rin siyang tumulong kung sakaling hindi ako magtagumpay. Ilang sandali pa ay tumirik na ang aking mga mata sa kawalan ng hininga at nawalan ako ng ulirat. Hindi ko na namalayan na naibagsak na pala ako ni Nardo sa lupa at humandusay akong duguan. Pagkawala ng aking malay ay napunta ako sa isang silid na walang laman at walang ibang makikita kundi isang purong kadiliman lamang. Nababalot ng dilim ang paligid at wala akong maramdamang hangin na pumapasok dito. Nagsisigaw ako, ngunit bumabalik lang sa tenga ko ang tinig na lumalabas sa aking bibig. Hindi ko alam kung nasaan ako at wala akong ideya kung bakit ako naririto. Maya-maya ay isang nakakabulag na liwanag ang bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Mula dito ay nabuo ang isang puting usok at makikita sa usok na ito ang eksena ng nangyari sa laban namin ni Nardo. Matapos ako nitong ibagsak ay nakangiti nitong tinignan ang katawan kong duguan na nakahandusay at hindi gumagalaw sa lupa. Bigla akong kinabahan at naisip na baka patay na ako. Hindi ako nakaligtas sa ataking iyon ni Nardo, kaya ako nakahilata ngayon at duguan. Biglang tumulo ang luha ko nang maisip ko ang aking pamilya. Ngayong wala na ako, paano na sila? Paano na sina nanay at tatay? Sino na ang magtatanggol sa kanila kung sakaling dayuhin sila ni Nardo at paslangin? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling mangyari iyon. Napakabigat ng dibdib ko. Pakiramdam ko tuloy, wala akong mapuntahan. Nag-iisa na lang ako, walang karamay at walang mahihingian ng tulong. Napatingin ako kay Nardo nang itaas niya ang mga kamay para sa isang pagbutas. Siguradong hihiwain niya ang tiyan ko upang ilabas at kainin ang aking mga laman loob. Napapikit ako nang umupo siya sa tabi ng walang lakas kong katawan. Napadasal na lang ako sa halip na magsisigaw sa kanya na huwag niyang ituloy ang gagawin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang mamamatay? Ba't ba ang tigas ng ulo niyo mga mortal? Napadilat ako nang maulinigan ang boses ni Agum. Natuwa ako at agad nakadama ng pag-asa. Pero naisip kong patay na ako kaya't hindi na ako maaaring makabalik pa. Dahil dito, nabura ang malaking ngiti na gumuhit sa labi ko. Huwag kang malungkot dyan. Hindi ka papatay no. Niligtas ka ng dignom kaya buhay ka pa rin hanggang ngayon. Biglang sabi ni Agum kaya nagulat ako. Kung ganun, bakit ako nandito? Pagtataka ko pa. May binulong na namang sumpa sa'yo ang wakwak na iyon kaya nasa loob ka ng dimensyon niya. Paliwanag ni Agum. Ngayon, naiintindihan ko na. Ibig sabihin lang nito ay hinatak muli ni Nardo ang kaluluwa ko papunta sa loob ng dimensyong ito kung saan magagawa niya na walang kahirap-hirap ang planong pagwasak sa aking katawan. Kung ganun, paano ako uli makakalabas dito? Hahawak ba ako uli sa kamay mo? Ganun lang? Nasaan na nga pala ang kamay mo? Ba't hindi ko nakikita? Takang tanong ko pa kay Agum. Engot ka talaga, Emong. Wala ako ngayon sa dimensyong ito. Nalaman agad ng wakwak ang ginagawa kong paghugot sa iyo, kaya sinara niya ang tabing nito. Matalino ang isang yun, kaya hindi ako makapasok dyan. Paliwanag pa ni Agum. Ha? Ano? Ibig sabihin, hindi na ako makakalabas dito? Ano pa palang silbi ng pakikipag-usap ko sa iyo ngayon? Kung hindi mo rin pala ako matutulungan? Naiinis ko pang wika. Huwag ka kasing apurado, Engot, at makinig ka. Ang gagawin mo lang ay tumalon. Pahayag ni Agum. Tumalon? Nagjo-joke ka ba? Naguguluhan na sabi ko pa kay Agum. Pero nang maalala ko ang ginawa ko dati, ay napatingin ako sa usok na nasa harapan ko. Ngayon alam ko na ang aking gagawin. Kaya naman, umatras uli ako mula sa usok ng ilang dipa at bumuelo ng takbo sa katumalon.
Bago makapasok sa liwanag, ay saktong nakita ko pa kung paano ibagsak ni Nardo ang mga kuko niya. Tila nabasag na salamin ang usok sa harapan ko. Nang makabalik ako sa sariling katawan, nagulat na lang si Nardo nang mahawakan ko ang kamay niya habang ako ay nakapikit pa. Dumilat ako bigla at nakita ang reaksyon niya na halos hindi makapaniwala. "Papaano mo?" Nagtaka si Nardo, pero dalawang sipa ang sinagot ko sa kanya na tumama sa mukha at liig niya. Tumilapon sa malayo si Nardo, pero nakatingin pa rin ito sa akin habang patuloy na kumakaskas sa lupa ang likod niya. Agad akong tumayo at pinagpag ang mga alikabok na kumapit sa katawan ko. Sinipat ko ang tiyan at nakitang nandoon pa rin ang mga sugat, pero tumigil na ito sa pagdurugo at tumigas na lang na parang natuyo. "Anong ginawa mo, ha? Paano kang nakaligtas?" Hindi pa rin makapaniwala si Nardo at nagagalit ito sa nangyari. "Dahil mabagal ka, yun lang ang rason." Parang idinura ko sa mukha niya ang mga salitang iyon. Mas lalong tumindi ang galit ni Nardo dahil pakiramdam niya ay nasasapawan siya ng galing ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at sinugod ko na ang nakatungangang wakwak. Natauhan si Nardo nang maispatang paparating na ako. Subalit mabilis kong ginamit ang mutya upang lumitaw sa kanan niya. Hinandang mabuti ni Nardo ang kanyang mga kamay at nang makatsyempo ay sa kanya ako sinungkit sa mukha. Subalit na ilagan ko at nasalag ang atake niyang iyon. Nang makalapit ay nagbitaw ako ng suntok patungo sa leeg ni Nardo. Lumiyad ito para maiwasan ang atake. Sa may ulo naman niya lumitaw ang isa ko pang kamao. At paibabang suntok ang ginawa ko na puntirya ang kanyang mukha. Nabigla si Nardo nang maka-face to face ang kamao ko at sa isang iglap ay nilamon ng pagmumukha niya ang maliit kong kamao na singtibay na ngayon ng asero. Animoy minaso ang mukha ni Nardo nang tanggapin niya ng buo ang ataking iyon. Nabasagan pa ito ng isang pangil bago ito bumagsak. Halos yumanig ang katawan ni Nardo nang sampalin ng lupa ang likod niya. Tumalbog ng isang beses ang katawan niya, kasabay ng pagtalsik ng kanyang dugo mula sa bibig. Bago pa ako makalapit ay bumangon kaagad si Nardo na tila wala man lang nangyari. Mukhang ipinapakita nito na hindi man lang niya ininda ang atake, pero iba ang sinasabi ng katawan niya sa ipinapakita niyang katatagan. Halatang nasaktan siya sa atake pero ayaw niya lamang iyong tanggapin. Si Nardo naman ang umatake. Gamit uli ang mga kuko ay mabilis niya akong pinagtutusok sa katawan. Panay hangin lang ang tinatamaan niya. Nagtapon ako ng isang suntok pero nasalag ito ni Nardo. Lumusot ang isang kalmot ni Nardo pero naiwasan ko naman iyon. Naglaho ako bigla at pumwesto sa likod. Pinalipad ko ang isang malakas na sipa. Ngunit lumiyad ang katawan ni Nardo. Pinagapang niya ang kuko sa may tagiliran ko. Subalit natapik ko ito sabay sipa sa dibdib niya. Walang buwelo ang atake ko kaya hindi tumalsik si Nardo. Nahawakan niya ang paa ko. Kasabay nito ay binalibag niya ako ng malakas sa lupa. Para tuloy akong manikang hinampas at damang-dama ko ang sakit sa likod dahil sa impact. Bumuka ang mga pakpak ni Nardo sa likod at nagkaroon ito ng matatalas na kuko sa dulo na kasing tulis din ng isang kutsilyo. Gamit nito ay mabilis niyang pinagtutusok ang katawan ko. Gumulong-gulong ako para hindi matamaan at nang makatayo ay agad ko siyang inihipan ng tigalpo. Tinamaan ang kaliwa nitong pakpak at umusok ito sa init. Nagkaroon ito ng maliliit na butas, ngunit baliwala lang ito kay Nardo. Umatake uli ito, sabay tinusok ako sa katawan, pero nakagulong ako papalayo at bumira uli ng tigalpo. Sunod-sunod na ihip ang ginawa ko.
Subalit ginamit ni Nardo ang sariling mga pakpak bilang kalasag. Kung kaya't nagkabutas-butas lang iyon, naghahagis din siya ng mga atake pagkatapos niyang dumipensa. Habang patuloy ang palitan namin ng mga atake ay napapansin kong tila naguguluhan ang aking isipan. Isang senyales na ginagamitan niya ako ng hipnotismo para mailihis ang tuon ko sa laban. Muntik ko pang tamaan ang sarili ko kung hindi ko lang nailihis ang direksyon ng aking kamay. Ginamit itong pagkakataon ni Nardo at tinabig niya ako ng pakpak sa kasinipa sa tiyan. Tumilapon ako ng ilang metro, ngunit sinundan ako ni Nardo. Bumilis ang pagtusok ng mga pakpak niya at nailagan ko ito, ngunit may tumama pa rin sa katawan ko mula sa kanang balikat hanggang sa kaliwang hita ko. Para akong sinaksak ng ice pick at ilang segundo kung hindi naigalaw ang aking katawan. Sumugod si Nardo, sabay pinahaba niya ang mga pakpak. Niyakap ako ng mga ito at pinabalik kay Nardo. At habang dinadala ako, ay hinanda naman ni Nardo ang matutulis nitong mga kuko. Pero agad kong sinipa ang kanang kamay niya at bumaon ito sa kaliwang balikat. Napaungol sa sakit si Nardo at hinagis ako ng mga pakpak niya papalayo. Pero ginamit kong pangpreno ang mga paa upang sumugod kay Nardo. Nasalag ni Nardo ang atake ko pero biglang nayupi ang tiyan niya. Isa pa palang suntok ang hindi niya nakita. Parang lumundo ang katawan ni Nardo dahil ibinuhos ko ang lakas ko dito. Bumitaw ako ng sipa, subalit mukhang alam na ni Nardo ang gagawin ko. Kaya pinatigas nito ang kanyang katawan. Dumikit na parang magnet ang paa ko. Nahuli niya ito at inikot-ikot niya ako sa kahinagis papalayo. Gaya ng dati, ginamit kong pangpreno ang mga paa ko para hindi ako mapalayo masyado. Agad kong ginamit ang mutya at dumoble ang bilis ko. Para akong naglaho ng ilang beses sa bawat pagsugod at hindi malaman kung saan ako unang aatake. Ginamit uling pananggalang ni Nardo ang mga pakpak at tinakpan ang kanyang sarili. Dito siya nagulat nang nasa likod niya na pala ako. Isang malakas na suntok ang pinalasap ko sa balikat niya sa likod. Naanimoy tinulak ng madala sa impact ng katawan nito. Binuka ni Nardo ang mga pakpak at nanggigigil ito ng sobra nang tumingin sa akin. Agad siyang sumugod at pinagdikit ang mga palad. Biglang lumiwanag ang paligid nang gumamit si Nardo ng isang ipinagbabawal na orasyon para masilaw ako sandali. Pero pinatalas ko ang aking pakiramdam habang nakapikit. At sa isang iglap ay madali ako nakapag-adjust sa nakakabulag na liwanag. Nakalapit sa akin si Nardo kasabay ng pagbaon ng kanyang kamay sa sikmura ko. Nahuli ko ang kamay niya kahit nakapikit pa ako at binigyan siya ng sapak sa mukha. Kasunod ang isang siko at malakas na sipa. Tumalsik palayo si Nardo nang tanggapin ang magkakasunod na atake. Bumangga ang likod niya sa isang bato malapit sa puno at nayanig ang katawan nito. Hindi ko na siya hinintay pa na makatayo. Sumugod na ako habang pagod pa at mahina ang katawan niya. Sinakal ako ni Nardo nang mahuli niya ang liig ko. Kinabahan ako dahil anumang sandali ay pwedeng ipang-atake nito ang kamay o ang pakpak at pihadong ikamamatay ko ito. Nanlaki ang mga mata ko nang sabay na gumalaw ang pakpak at kamay niya para butasin ako. Bago pa bumaon ang mga ito sa katawan ko, ay umusal ako ng mantra, sabay inihip sa kamao ko. Sinabayan ko ang atake ni Nardo. At tila isang lumalagablab na apoy na kamao ang dumampi sa kanang pagmumukha ng wakwak. Nakawala ako nang mapangiwi ang mukha ni Nardo. Sumabog ang napakaraming malalakas na mga suntok sa sobrang galit ko. Animoy nawala ako sa katinuan at para akong isang mabangis na hayop
na binanata ni Nardo. Pinatigas muli ni Nardo ang katawan nito, subalit hindi ito umuubra sa mabibilis at malalakas kong suntok. Nagmisto lang ni Ratrat ng 40 caliber machine gun nang sumasayaw sa gitna ng gubat ang katawan ni Nardo. Binugbog ko ng todo si Nardo. Bawat suntok ay tumutunog ang mga buto nito, pero ramdam kong bumibigat ang mga kamao ko para ako sumusuntok sa ilalim ng tubig dahil sa ginagamit na orasyon ni Nardo. Subalit hindi ko na ito alintana. Biglang niyakap ako ng mga pakpak niya, pero patuloy lang ako sa pambubugbog kay Nardo. Napatumpak ko si Nardo at pumatong ako sa katawan niya. Tila bumaon ng ilang dangkal si Nardo sa lupa nang tanggapin pa niya ang malatoniladang bigat na suntok ko. Sa walang humpay na seri ng mga atake ay nabasag ang panga ni Nardo at nagbitak ang ulo niya. Ang kaliwang mata niya ay nawasak habang ang buong katawan naman ay duguan. Parang sinawsaw sa dugo ang mga kamao ko nang hinihingal akong tumigil sa pagkulata kay Nardo. Hindi na halos ito makagalaw dahil sa malalang pinsalang natamo nito sa katawan. Sumigaw ng malakas si Nardo at biglang umusok ang katawan niya. Dahil sa sigaw niya ay takot na nagpulasan ang mga ibong tahimik na namamahinga sa mga puno. Napaatras ako palayo sa kanya nang bumangon ito ng tumatawa. Nagulat ako sa reaksyon nito. "Pambihira, anong klase ka bang nilalang? Ba't hindi ka mapatay-patay, hayop ka?" Galit na tanong ko pa kay Nardo. Tumawa lang ito na parang baliw at nakaupong nakatingala sa ere. Sa dilim ng kalangitan ay hindi mo na alam kung kailan lulubog ang araw o baka naman lumubog na ito nang hindi ko namamalayan dahil sa makulimlim na mga ulap sa himpapawid. Patuloy pa rin kumakalabog ang malalakas na kulog at kidlat sa ere na parang mga bumbang sumasabog sa pagitan ng kalupaan at kalangitan. Kasabay nito ang malakas na pag-ihip ng hangin na tila nagbibigay ng kilabot sa sino mang maihipan. Tumayong humahalakak si Nardo at inuunat-unat ang kanyang leeg habang nakatingin sa kanyang mga sugat. Madidinig ang mga buto niyang nagsisitunugan sa loob ng kalamnan. Inayos niya ang nabaling panga at agad itong bumalik sa forma. Tumingin siya sa akin na punong-puno ng lakas at kumpiyansa. Tinikman niya ang sariling dugo. "Hanggang dito lang ba aabot ang iyong lakas, bata? Ha? Wala ka na bang maibubugar yan? Sige lang, ilabas mo pa ang alam mong mga taktika." Tanong ni Nardo. "Huwag ka munang magsaya, hindi pa tapos ang laban." Napatigil ako sa pagsasalita nang sumabat si Nardo. "Tapos na ang laban na ito. Hanggang dito lang naman ang kaya mo. Kahit anong gawin mo, ay hindi mo pa rin ako matatalo dahil isa akong perpektong halimaw. Nanilikha ang sarili mula sa dilim." Mayabang na sigaw ni Nardo. "Nagkakamali ka. May kakahantungan ka rin mamaya. Huwag ka lang mainip." Sa ngayon, nagsisimula palang uminit ang laban na ito at humanda ka sa magiging katapusan nito dahil sinisiguro kong hindi ka na uuwi ng buhay. Pananakot ko pa kay Nardo habang nakangiti. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 56. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.